Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay kumain ng hapunan. Ito nga po pala, kakain kami kasama po ang aking tiyahin. Siya po yung kapatid po ng aking tatay. Ayan, kumbaga siya po yung sumunod po sa tatay ko. Lagi ko po talaga ito siyang nakakausap, nakikita kung saan saan po siya pumupunta, ganyan, dahil naghahanap buhay po siya. Kaya pag nakikita ko po ito doon sa bahay ng kapatid ko, ay talaga lagi ko siyang pinapakain muna kapag kami po ay kakain na. Minsan po hindi nagmamadali din po yan ng pag-uwi. Kaya minsan hindi ko po siya nakakasamang kumain o kaya minsan nahihiya pong kumain sa amin. Alam niyo po itong tiyahin ko. Napakabait po nito sa aming magkakapatid. Siya lagi yung gumagabay sa amin, nagpapayo sa amin kapag po may problema kami sa buhay. Siya po yung nalalapitan ko. Minsan nga po, naalala ko dati nung time nung 2020, ay walang-wala po talaga ako. Sila po ni Ate Lisa ay binigyan po nila ako ng tig 100. Dahil sabi ko po sa tiya ko, ay tiya, sabi ko, ay wala talaga akong kapera-pera, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, bigyan mo nga ako. Ako po nung dati ay medyo nagkasakit po. Kaya ito naman pong tiyahin ko ay talagang parang anak na po talaga ang tingin nito sa amin. Ay binigyan po nila ako ni Ate Lisa, yung anak niya po, ng 100. Binigyan pa ako ni Ate Lisa ng 100. Binigyan din po ako ni tiya ng 100. Kaya natutuwa po talaga ako. Pero kahit naman po dati malilit pa po kami, pag pumupunta kami dito sa Maynila, nakasama po ang tatay ko. Talagang sabi ko nga po sa inyo, talagang sa kanila kami tumutuloy. Mabait po talaga itong tiyahin ko. Dahil dito may pamasko ako dito kay tiya dahil sinama ko na siya sa vlog. 'Di ba sabi nga ni tiya kanina, ay lahat daw ng mga video ko ay minsan nakikita daw niya kung ano daw po yung mga ina-upload ko.
Kain po tayo mga mare. Medyo winala ko lang po ang boses ng konti dahil medyo seryoso po ang pakikipag-usap po ng aking tiyahin sa akin. Kaya medyo nag-e-enjoy po talaga kami sa aming hapunan dahil nga po si Tia, ang kapatid ng tatay ko, ay dumalo po sa aming kainan. Mabuti na nga lang at dito kumain ito sa akin at nakapagkwentuhan niya po sa akin. Gawa nga po yung kapatid po nila kanina ay kausap ko po sa cellphone. At ito na naman po, mukhang seryoso na naman po ang aming usapan. Ang dami nga po naming napag-usapan dito nga po sa hapunan namin kung saan nga po napupunta yung aming usapan. Siyempre, ito naman po ay tungkol sa pagpapayo sa mga mabubuti pagdating po sa ating kapwa. Kaya dapat po maging mabuti po tayo sa ating kapwa sa lahat po ng bagay. Dahil ang sabi nga po ni Tia, dapat po ay magkaroon po tayo ng takot kay Lord. Kung ano man po ang ginagawa natin ay dapat po nating isipin na tayo po ay merong Panginoon na gumagabay po sa atin at magkaroon tayo ng panalangin sa lahat po ng ating gagawin para naman po tayo ay laging gagabayan at iingatan at laging magiging tama ang ating mga desisyon kung ano man po ang ating mga gagawin sa buhay. Ito po talagang kapatid ng tatay ko. Ito po talaga yung lagi kong nakakausap, laging pumupunta po sa akin at ito rin po yung nagpapayo sa akin kung ano po yung dapat gawin. At siya po talaga simula pa po nung maliliit pa po kami, ito na po talaga ang gumagabay sa amin. Kapag po kami ay pumupunta dati dito sa Manila dahil kami po ay galing po ng Samar, siya po lagi ang nagpapayo sa amin. Tsaka dyan rin po kami tumutuloy sa kanila dati pag galing kami Samar.